Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang Quran, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay isang aklat na napupuno ng aral at ang bawat talata nito ay mayroong mga aral para sa iba't ibang mga gawain natin sa buhay at sa iba't ibang mga larangan. Ayon sa pagkakaunawa sa mga ito, sa pamaraan ng salaf o sa naunang henerasyon ng mga Muslim. Merong isang talata, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na napakahalagang maunawaan ng mga Muslim. Dahil ang talata na ito ay tumutukoy sa pangunahing katuruan sa Islam tungkol sa da'wah, jihad, at amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sa pamagitan ng aya na ito ay maiintindihan natin kung paano ba tayo marapat na maganyaya sa mga tao patungo sa Islam. Kung paano ba tayo marapat na makibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kung paano tayo mag-uutos ng kabutihan at magbabawal sa kasamaan. Ang aya na ito ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Na walang sapilitan sa relihiyon, dahil ginawa ng malinaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pinagkaiba ng gabay at pagkaligaw. Nang aya na ito ay siya ring paliwanag sa isa pang aya sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Laysa alayka hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. Na wala sa iyong kamay, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagkakagabay sa mga tao. Subalit si Allah subhanahu wa ta'ala ang maggagabay sa sino mang naisin niya. Kaya nga, bilang mga Muslim, madaling maunawaan ang pangkalahatang kahulugan ng talata na ito, na bilang mga Muslim, katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma alayka illa al-balagul mubin. Wala kang ibang obligasyon liban na lamang ang malinaw na pagpapabatid. Wala kang obligasyon kundi ang iparating sa mga tao ang mensahe ng Islam, pero wala kang karapatan na sila ay pipilitin mo na mag-Muslim, o kaya lilinlangin mo sila na sila ay mag-Muslim, o kaya ay gagawa ka ng mga kondisyon na dahil dito ay wala silang pagpipilian kundi ang mag-Muslim. Ang relihiyon na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katulad ng kung paanong inuulit-ulit ko, ang relihiyon na ito ay mahalaga. Ang relihiyon na ito ay isang kayamanan para sa atin, at ito ay isang relihiyon na hindi natin dapat na ipinamimigay na lamang kung kani-kanino, o kaya ipipilitin natin ang tao na magmo-Muslim na nalalaman naman natin, o kaya ay hindi natin tuluyang nababatid na siya nga ay nakauunawa sa kahulugan ng pagiging Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una sa mga aral ng aya na ito, ang aya na ito ay nagpapatunay na ang Islam ay hindi lumaganap sa pamagitan ng espada, katulad ng ibinibintang ng mga Orientalist o yung mga tao na naninira sa Islam at sa mga Muslim, na sinasabi nila di umano ang relihiyon na ito ay lumaganap sa pamagitan ng pagpilit sa mga tao sa buong mundo na sila ay yumakap sa pananampalatayang Islam, na di umano mula nung unang panahon ng mga Muslim ay nananakop ng mga bansa upang ang mga tao dito ay mag-Muslim, at kung hindi sila magmo-Muslim, sila ay papatayin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang aya na ito ay nagpapatunay na hindi tayo inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na pilitin ng mga tao sa pamagitan ng ating mga sandata na sila ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Kahit pa sa isang lugar na mayroong jihad o mayroong digmaan, ay hindi maaaring pipilitin ng mga Muslim ang mga Kristiyano o mga Hudyo na yumakap sa pananampalatayang Islam, katulad ng nakikita natin sa kasaysayan at iba't ibang mga ahkam na makukuha natin ng mga aral mula sa mga aya at mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Islam ay lumaganap hindi sa pamagitan ng espada, bagkus ang mga nagbibintang nito sa atin, sila ang nagpalaganap ng kanilang relihiyon ng Kristyanismo sa pamagitan ng espada.
sa pamagitan ng takot, sa pamagitan ng pananakot, sa pamagitan ng pagpatay at pagwasak. Sila ang mga kriminal, sila ang mga terorista, pero ibinibintang lang nila ito sa mga Muslim. Na kung titingnan natin, kung paramihan ng terorista ang labanan, mas maraming teroristang Kristiyano, mas maraming terorista mula sa iba't ibang relihiyon kaysa sa terorista na nabibilang sa mga Muslim. Na hindi natin itinatanggi na meron ngang teroristang Muslim, subalit hindi nga ito ang katuruan ng relihiyon na ito. Bagkus ang usapin na ito ay sinesensationalize lang ng mga tao, pinalalaki nila nang sa gayon ay maging batayan sa kanilang mga gawain na politikal o kanilang gawain na pangmilitar upang ma-justify ang kanilang mga kasamaan na ginagawa laban sa mga Muslim. Mula nung una pang panahon sa kasaysayan na ang mga kalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naninira sa kanya, hanggang sa panahon ng mga krusada na ang mga Europeo ay gusto nilang sakupin ang Jerusalem at kung ano-ano ang ibinibintang nila sa mga Muslim. At gayon din sa panahon ng pananakop ng mga bansang Europeo sa kanilang mga koloni sa Africa, sa Asia at sa iba pang bansa na ang karamihan dito ay mga Muslim. Lahat sila ay gumagamit ng salitang terorismo. Lahat sila ay gumagamit ng salitang ito upang i-justify ang kanilang kasamaan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, walang katotohanan na ang Islam ay lumaganap sa pamagitan ng espada o pamimilit. Dahil kung totoo man ito, bakit nananatili sa panahon natin ngayon na mayroong mga Kristiyano na mga Arabo? Di sana inaubos na sila nung una pang panahon, kahit panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit hanggang ngayon ay maayos silang namumuhay sa iba't ibang mga bansa sa Middle East na normal na namumuhay na katulad lamang din ng mga Muslim? At gayon din kung totoo na ang mga tao ay pinilit lamang na yakapin nila ang relihiyong Islam, katulad na lamang sa India, Iraq at Afghanistan, sana nang nawala ang paghahari ng mga Muslim sa lugar na ito, ay tinalikuran nila agad-agad ang Islam. Subalit nawala na ang pamumuno ng mga Muslim sa mga lugar na ito, subalit nananatili silang mga Muslim. Ang mga Muslim dito ay nananatiling mga Muslim dahil sila ay yumakap sa pananampalatayang ito, hindi dahil sa pamimilit, bagkus ay sa pamagitan ng pagkakaunawa sa relihiyon na ito, at higit sa lahat, sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At maging dito sa Pilipinas at sa iba't ibang mga bansang Muslim dito sa Asia, sa Southeast Asia, sa Malaysia, sa Indonesia, sa timog ng Thailand, at maging dito nga sa Pilipinas, walang sundalo o hukbo ng mga Muslim ang dumating dito upang sakupin ang mga tao dito sa Pilipinas upang sila ay maging mga Muslim. Bagkus ang dumating dito ay mga negosyante na may daladalang paninda, may dalang mabuting pag-uugali at mahusay na pangangaral, na dahil dito ang mga tao dito na mga natibo ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Isa sa mga ibinibintang ng mga Orientalist o ng mga kalaban ng Islam ay ang isang kaganapan sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na iniutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patawan ng parusang kamatayan ang lahat ng kalalakihan sa isang tribo ng mga Hudyo. At ito ay ang tribo ng Banu Qurayza, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa payo ng isa sa kanyang maituturing na ministro, si Sa'ad bin Mu'ad, na magpataw ng parusang kamatayan sa mga kalalakihang Hudyo sa tribo na ito, liban na lamang doon sa mga yumakap sa pananampalatayang Islam. Nang kaganapan na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay hindi itinatanggi ng mga Muslim na naganap nga sa kasaysayan. Dahil ang kaganapan nito ay hindi batayan ng Islam ay relihiyon ng terorismo. Bagkus, ang kaganapan na ito ay isang usaping politikal at hindi usapin na pangrelihiyon. At ito ay isang isolated incident at hindi pangkalahatang batas sa Islam ng mga Muslim ay darating sa isang lugar at papatayin nila ang lahat ng tao, liban na lamang sa magmumuslim, katulad ng sinasabi ng kalaban ng mga Muslim. Nang naganap dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, noong labanan sa Ghazwatul Khandaq,
Noong pinaligiran na ng mga kalaban ng mga Muslim, ang mga Muslim doon sa Madina, kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay merong alyansa ang mga Muslim sa mga Hudyo. Na ang mga Hudyo na ito ay nangako sa kanila na sila ay tutulong na ipagtanggol ang Madina at hindi sila makikipagtulungan sa mga kalaban ng mga Muslim sa anuman. Subalit ang Banu Qurayza ay bumali sa kasunduan na ito. Sila ay nagtraidor. Kaya ang hatol sa kanila na parusang kamatayan ay katulad lamang din kung paanong nahatulan ng parusang kamatayan ng sino man sa panahon na ito sa kasong treason o pagtatraidor sa kanyang bansa o kaya ay sa pagsira sa kanyang sinumpaan. Na kahit saang bansa ay kinikilala ang katapatan sa anumang kasunduan, kaya bakit kukwestiyonin ng tao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba sa pagpapatupad ng isang virtue o ng isang gawain na internationally naman ay pinatutupad. Gayun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang aya na ito ay nagpapatunay ng mga Muslim noong unang panahon nang sinakop nilang iba't ibang mga bansa. Nagtungo sila rito upang turuan ng mga tao ng Islam o kaya ay payakapin sila sa Islam at ipahayag ang relihiyong Islam. Subalit hindi sila pinilit. Bagkus ang mga naganap na digmaan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Persyano, mga Romano at iba't iba pang mga bansa o mga kaharian noong unang panahon ay sa kadahilanan na ninais ng mga kalaban na lumaban sa mga Muslim. Subalit makikita nga natin na ang marami sa mga bansang Muslim na ito ngayon, sila nga ay hindi nasakop ng mga Muslim noong unang panahon. Bagkus sila ay yumakap sa pananampalatayang Islam sa kagustuhan ng kanilang mga sarili at hindi dahil sa sila ay pinilit o ang kanilang mga ninuno ay pinilit upang yakapin ang relihiyon na ito. At sa da'wa naman, alhamdulillah, ang aya na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay nag-uutos sa atin ng napakahalagang mga ahkam o katuruan kung paano natin isasagawa ang da'wa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na la ikraha fid din ay nagpapatunay na ang Muslim ay walang obligasyon na pilitin ng tao na mag-Muslim. Subalit, nakakalungkot na katotohanan sa panahon na ito na ang da'wa ay nagiging negosyo na lamang o kabuhayan para sa maraming mga tao na sila ay sumisikat, sila ay yumayaman at nagkakaroon ng impluwensya dahil sa dami di umano ng kanilang mga pinapasyahada. Na ito ay pinagmamalaki pa nila sa social media at sa iba't ibang mga lugar na para bang ito ang sukatan ng pagiging malapit ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala o para bang ito ang sukatan ng pagiging matagumpay ng tao sa da'wa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang panlilin lang ng sino mang daiya o mangangaral ng Islam upang ang tao ay magmumuslim ay isang pagpilit sa kanya na magmuslim at isang direktang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kahulugan ng talata na ito. Katulad ng mga ginagamit nilang mga taktika na patatayuin lamang ang tao o ipatataas ang kanyang kamay o ipatuturo ang daliri at pauulitin ang syahada nang hindi nila nauunawaan ang kahulugan ng mga ito ay pamimilit sa mga tao na sila ay magmuslim. O kaya ay bibigyan ng tao ng mga bagay-bagay na palaisipan na wala na nga siyang magagawa kundi sambitin ng syahada. Katulad ng pagsasabi sa mga tao kung may mawawala ba sa kanila kung sila ay magsasyahada, kung mawawalan ba sila ng tainga, kung sila ba ay mabubulag at kung ano-ano pang mga panlilinlang. At gayon din, kasama na rin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang iba't ibang mga sinasabi ng mga tao o mga mangangaral ng Islam na mga paasa tungkol sa mga bagay-bagay na di umano ay makakamit ng mga tao kapag sila ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang daiya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nag-aanyaya tungo sa kanyang sarili upang ang mga tao ay susunod sa kanya o igagalang siya. Ang kanyang daladala ay ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala
na gawing mangingibabaw o pangibabawin ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga hindi magandang resulta ng pagsuway ng mga Muslim sa aya na ito ay ang nangyayari na pagdami nga ng mga nagsasyahada sa panahon natin na ito, na pinagmamalaki natin ito sa mga tao, subalit ito ay huwad na pagdami ng mga Muslim. Araw-araw sa social media, mababalita ang mga nagtataas ng kamay, nagsasambit ng syahada, pero hanggang doon na lang sila. Nagsambit sila ng syahada, pero hindi naman sila nagmuslim. Isang simpleng katotohanan na paulit-ulit nating nababanggit, na dahil sa ginawa na lamang na kabuhayan ng mga mangangaral ng Islam ang da'wa, dumadami nga ang nagsasyahada, pero hindi naman dumadami ang mga Muslim. Bagkus dumadami pa nga ang mga nagpapanggap na Muslim dahil pinilit sila, nilinlang sila na sambitin ang syahada o nilinlang sila na makisama na lamang sa kung ano ang hinahangad ng tao na nagpasyahada sa kanila. At ito ay isang nakakalungkot na kaganapan na dapat nating solusyonan. Unang-una sa ating mga sarili sa pamagitan ng pag-unawa natin sa kung ano ba ang ating obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala sa da'wa at ano ang mga limitasyon at hangganan nito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ka pintasan kung ikaw ay magdada'wa at walang nagsasyahada. Alalahanin mo na darating sa araw ng paghuhukom ang isang propeta na wala siyang kasama ni isa, na maglalakad siyang mag-isa dahil walang nakinig sa kanya. Propeta yun at walang nakinig sa kanya. So ikaw pa kaya na pangkaraniwang tao na hindi ka matatahimik kung walang magsasyahada tuwing nang ikaw ay mangangaral sa mga tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ka pintasan na ikaw ay mayroong mga kakulangan sa mga paraan ng iyong pagdadawa. Hindi ka pintasan na kaunti ang iyong pondo. Hindi ka pintasan na hindi mo nagagawa ang malalaking mga programa. Ang da'wa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau aya." Ipabatid mo sa mga tao mula sa akin ang kahit isang aya. Gayun din sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Na ang ibig niya sabihin dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magda'wa tayo sa mga tao kahit sa isang salita lamang o isang simpleng pananalita lamang. Hindi natin kailangan ng mga katulad ng ginagawa ng mga pastor o ng mga pari. Huwag tayo maghanap ng wala. Gawin natin kung ano ang ating makakaya, gawin natin kung ano ang pinahintulutan ng ating mga sitwasyon at ating mga kakayanan. Kaya din sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na mag-anyaya ka sa pamagitan ng hikmah, nangangahulugan ito ng kondisyon upang magda'wa ay magkaroon ka ng hikmah o karunungan sa iyong pag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ang kung ano pang mga gadget o ano pa mang dapat na meron ka bago ka magsimula magda'wa, katulad ng ginagawa ng ilang mga payaso na nagpapakilalang mga mangangaral ng Islam na hindi magdada'wa kung wala ang kanilang mga mabibigat na mga kondisyon para sila ay magsalita sa harap ng mga tao. Ang aya na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay panuntunan kung paano tayo magdada'wa, kung paano tayo magjijihad, kung paano tayo mag-uutos ng kabutihan at magbabawal sa kasamaan na panghuling ang aral na makukuha natin sa aya na ito. Pwede bang gamitin ng Muslim ang aya na ito bilang patunay na hindi siya pwedeng pilitin na magsala o hindi siya pwedeng pilitin na magbayad ng zakah? Hindi. Dahil ang aya na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay aya tungkol sa pagpasok ng tao sa Islam. Hindi siya pwedeng piliting pumasok sa Islam. Pero kapag nasa loob na siya ng Islam, may obligasyon na siya na sundin ang mga isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga bilang mga mangangaral ng Islam,
Pagsumikapan natin na ang bawat magsasyahada ay magabayan natin upang masamba nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang syahada na walang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay walang saysay. Impyerno pa rin sila kung sila ay hindi nagsasala. Impyerno pa rin sila kung sila ay hindi nag-aayuno. Impyerno pa rin sila kung sila ay gagawa ng mga paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na kung sila ay nagtatambal pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit sila pa ay magsyahada. Walang saysay ang syahada kung ito ay hindi sinundan ng buhay ng pagpapakamatuwid bilang mga Muslim. Kaya nga sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala palagi na nababanggit ng mga khatib, huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay tunay na mga Muslim. Ibig sabihin, huwag kayong magsasyahada lang. Mamuhay kayo at mamatay bilang mga Muslim. Fattaqullaha mastata'tum, isa pa sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya. At sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Katakutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala saan ka man naroroon. Ang ibig sabihin nito, ang tao na yumakap sa pananampalatayang Islam, hindi garantiya na siya ay papasok sa paraiso dahil lamang sa syahada. Hindi sapat ang syahada lang. Marapat na siya ay mamuhay din bilang Muslim higit sa lahat. At sa araw ng paghuhukom, tutuusin ang mga gawaing pagsamba. At hindi natin may tatanggi ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Nang unang hahatulan sa mga gawain ng alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom ay ang sala. So paanong papasok ng paraiso ang isang nagsyahada na hindi naman nagsasala? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, la ikraha fid din, walang sapilitan sa relihiyon. Subalit ang aya na ito ay marapat na maunawaan natin at may sabuhay dahil ito ang isa sa mga dakilang turo ng Islam kung paano tayo mangangaral, kung paano tayo makikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, at paano tayo mag-uutos ng kabutihan at magbabawal sa kasamaan.